Maagang nabiyuda si Lola Santa, isa sa magaling na mananayhop sa lugar ng Sitio Carmen, isang liblib na lugar sa parting norte ng Iloilo. Ang kaso, hindi niya alintana ang kagalingang yon dahil mula nung mamatay si Lolo Isidro, ang asawa niyang isa ding kilalang manggagamot sa lugar, kinalimutan na ni Lola Santa ang gampanin. Mas pinagtuunan ng matanda ang pag-iinom ng tuba lalo pa sa pagsapit ng dapit hapon. Madalas itong naaabutan ni Deo, ang pinakamamahal niyang apo na nagsasalitang mag-isa, na animoy napapahalakak pa sa tuwing may kung ano itong kinakausap. Alam kong naririnig ako. Tantanan niyo muna ako, pakiusap. Gusto ko lang magpahinga. Pero huwag niyo naman biglain ang pag-alis. At alam niyo namang mabilis ko kayong mamimiss. Lola, sino po ang tinatawag niyo? May kausap po ba kayo? Siya nga po pala. Sana po yung galon ng tuba at sasabay po ako kinahakop. Aalis na daw po kasi sila eh. Saka tama na po yan. Magpahinga ka na po, Lola. Kanina mo pa sila tinatawag at kinakausap eh. Pero wala naman tao. May sinasabi ka ba, Dodo? Dedo? Ano nga ulit ang pangalan mo? Anong galon? Ang taas ba ng araw? Saka, halika. Benilagang kamote ako. Samahan mo muna ako. Ayaw na mga gansingang samahan ako sa pagkakape. Kinakailangan ko na talaga sigurong ibigay sa tamang tao ang pangangalaga sa kanila po. Ramdam kong may nais ipahiwatig ang mga gabay ko. Madalas parang hindi ko na din sila nararamdaman. Napakunot ang noo ni Deo. Alam niyang ulyanin na ang lola niya. Pero pakiramdam niya parang napapalala. Sa natatandaan niya, may hahalin tulad ang pananayhop sa mga albularyo. Ngunit ang kinaibahan nito, para itong sinasaniban ng kung anong espiritu pag nagsasagawa ng tatayhupan. Gamit lamang ang kapirasong luya na animoy ginagamit ng matanda sa pagtawag ng kung anong elementong makakatulong sa kanya sa ginagawa. Nasasaksihan ng bata ang lahat ng ginagawa ng lola dahil siya ang laging umaalalay kay Lola Santa. Lalo pa sa panahong may mga tinatawag ito na hindi naman nakikita ng mga normal na tao, na pagkakamalan pa ng ibang nilayasan na ng katinuan ng matanda. Lalo pa kung mag-umpisa na itong magtawag ng kung sino. Batid ni Deo na dahil sa edad at kilos ng lola, hindi malayong mamaalam na din ito. Kaya sa abot ng kanya makakaya, inaalalayan at binibigay niya lahat ng pangangailangan na matanda. Alinsunod sa mga payo ng magulang. Lahat ng hinihiling ni Lola Santa ay binibigay ng bata. Lalo pat nag-iisa lang ang lola kung kaya't hanggang nakakasama pa ito, gagawin niya ang lahat at ipaparamdam kay Lola Santa kung gaano ito kahalaga. Maging si Kitoy, ang dambuhalang aso, ay hindi na umuuwi. Apo, napapanahon na din siguro na ipasa ko sa iyo ang pangangalaga sa kanila. Masyado na akong matanda para siguro sa pagkakaroon ng gabay. Napatingin ang binata sa lola nang bigla siya nitong tampungan. Gamit ang mga palad nito, may kung ano itong inihip at biglang ipinahid sa noo ng bata. Natatawa pa ito habang nakikita niya ang naging reaksyon ng apo. Napapikit kasi si Deo dahil parang may kung anong puwersa ang lumukob sa kanya. Alam niyang may kaalamang pang-espiritual si Lola Santa, pero hindi siya handa para sa gampaning animoy ipinasa sa kanya. Wala din siyang ideya kung ano ang nangyayari, lalo pat sa murang edad, tanging pumapasok lamang sa utak niya ay kung paano maaalalayan ng matanda. Lola naman eh, ano po yung nilagay niyo po sa noo ko? Saka parang Pagkaingatan mo sana sila, Apo. Hayaan mo, hanggat hindi mo matututunan ang lahat, hindi ako aalis.
Kinakailangan ko lang maipasa ang pangangalaga sa alam kong iingatan sila. Kagaya ng pag-iingat mo sa akin. Maiintindihan mo din yan sa tamang panahon. Sa ngayon, kailangan ko ng malawak na pangunawa na galing sa iyo, Deo. Nakangiti si Lola Santa habang tinatapik-tapik ang apo. Samantalang hindi naman alam ni Deo kung ano-ano ang binibitiwang salita ng kanyang lola. Nang hapong yun, nagpaalam muna si Deo na dumaan sa bahay bago bumili ng tuba ni Lola Santa. Ayon sa kanya, kinailangan niya munang humingi sa nanay ng pambili ng gamot para sa hilo. Nakakaramdam kasi siya na parang umiikot ang paligid niya. Natawa naman si Lola Santa dahil sa naging reaksyon ng bata. Alam niyang hindi magiging madali sa bata ang mga susunod na araw kung kaya't nagpa siya itong sumama sa bahay ng apo. Gusto mo bang samahan kita? Para ka kasing lasing, apo. Hayaan mo, mamaya lang mawawala na yan. Epekto lang yan kung paano tinanggap ng sistemo ang... Ayos lang po ko, Lola. Wag na po. Babalik din po ako kaagad. Siguro magpahinga na po kayo. Hapon na eh. Saka kung sasama ka pa sa akin sa bahay, mapapalayo pa tayo kasi alam mo naman si tatay, hindi ka nun hayaang bumalik na walang kasama. Didiretso na po ako sa tubaan matapos sa bahay, Lola. Kaya wag po kayo mag-alala, kaya ko po ito. Tumango na lang ang matanda habang sinundan ng kanyang paningin ang paglayo ni Deo. Sa kabilang banda, hindi lubos maisip ng bata kung bakit biglang sumakit ang kanyang sentido. Hindi din niya maintindihan kung magkakasakit ba o dala lang ng kung ano. Pagdating niya ng bahay, kaganyang hinanap ang lagayan ng mga gamot ni Nanay Tessie. Pero sa kasamaang palad, bigla na lang nanilimang kanyang paningin at nawalan siya ng malay. Nagising si Deo na nakahiga sa mahabang sofa habang pinapaypayan ng Lola Santa niya. Laking pagtataka ng bata kung ano ang nangyari ng mga oras na yon. Napaisip ang bata kung bakit kasama niya ang Lola Santa niya. Kumusta na ang pakiramdam mo? Ayos ka na ba, apo? Huwag ka mag-alala. Magiging maayos ka din kagaya ko. Una lang yan parang masama ang pakiramdam. Nasaan po si nanay at tatay, Lola Santa? Naku, gabi na pala. Pasensya na po. Hindi ko natuloy kayo nabilhan ng tuba. Sino po ang Napahinto si Deo sa sasabihin nang may makita siyang dambuhalang aso sa gilid ni Lola Santa. Kinusot-kusot niya ang mga mata at inisip kung totoo ang kanyang nakikita. Lola, may maligno. Huwag ka matakot. Si Kito yan ang gabay ko. Salamat naman at nagpakita na siya sa iyo. Apo, may mga bagay na mangyayari sa mga susunod pa na araw, kaya kinailangan kitang ihanda. Mahina na ako at kailangan ng kahalili. Ang mga makikita mo ay hindi normal, pero yan talaga ang realidad ng mundo. Pagpasensyahan mo sana ang lola kung ikaw ang pinili ko, ha? Alam kong sa murang edad mo ay magagampanan mo ng maayos ang obligasyon. Ilang sandali lang nang dumating na si Tatay Antoy. Galing itong bukid at may bitbit na mga gulay. Nakangiti ito habang binabati ang dalawa. Tatayo sana si Deo para alalayan ng ama, pero pinigilan siya ni Lola Santa. Ayon dito, wag muna siyang maggagalaw, lalo pat baka mabigla siya kung ano ang makikita. Binuksan ni Lola Santa ang ikatlong mata ng bata sa pamamagitan ng usal, nang sa ganon maihanda si Deo sa susunod na gampanin. Nasaan ang nanay mo, Dedo? Deo. Ayan, nagagaya na din tuloy ako sa Lola Santa mo na lagi kang tinatawag ng maling pangalan eh. Parang napako ka na dyan sa pagkakaupo ha. Na parang may importante kayong pinag-uusapan ng Lola Santa mo.
dito na po kayo magapunan, Nay, ha? Ipapahatid ko na lang kayo kay Deo mamaya. Wala, Tay. Ito kasing si Lola eh. Hindi ko maintindihan pero... Tay, wala ba kayo nakikita? Napaisip ang bata kung ipagpapatuloy pa ba niya ang kwento sa tatay kung ano ang nararanasan. Humugot na lang ito ng buntong hininga nang makitang nakangiti lang si Lola Santa habang hinihintay nito ang ilalahad niya. Sa kabilang banda, parang may kung anong pumipigil sa kanya upang hindi makapagsalita. Ganun pa man, naghayag ito sa tatay ng ibang usapin. Gutom lang yan, anak. Tara, tulungan mo ako sa kusina at magluluto tayo ng hapunan. Baka gabihin na masyado ang nanay mo. Sumama pala yun sa padasal sa patay doon sa kabilang baryo. Napakadelikado na talaga ng panahon ngayon. Maraming gumagala ng mga aswang. Kilala yata ng Lola Santa mo yung biniktima daw ng wakwak yung buntis na anak ni Susan. Nakalimutan kong magbilin sa nanay mo na huwag masyadong magpapagabi. Akala ko nauna na siyang umuwi. Wakwak, Tay? Naku, parang kwentong bayan lang naman yung mga aswang eh. Yung nanay nga po daw nung kaklase ko, nakakita ng lumilipad na malaking ibon nung nakaraang gabi. Sabi ko, baka kung ano lang yun. Hindi na naituloy ni Deo ang sasabihin nang biglang may kung anong bumatok sa kanya. Naririnig pa niya ang ngiti nito na animoy maliliit na bata. Nanlaki ang mga mata niya nang makita niya ang mga nakalambiti na maliliit na nilalang sa daladalang gulay ng ama. Meron pang pumatong sa balikat niya. Akmang aatras ang bata nang bigla itong hinawakan ng lola niya. Alam kong nakikita mo na sila, Apo. Huwag kang matakot. Sila ang magiging gabay mo. Marami pa yan sila, kaya ihanda mo ang sarili mo. May pinag-uusapan ba kayong dalawa? Parang nakalunok ka ng kung ano, Delio, May gusto ka bang sabihin sa akin? Natatakot ka sa kwento ng kaklase mo, no? Ay naku, anak. Kaya kailangan natin magmatsyag. Saka sa panahon ngayon kahit pa ang nagtitinda ng mga kakanin hindi na natin mapagkakatiwalaan. Ay, siya nga pala. Pagkatapos nito, ihatid mo ang Lola Santa mo, ha? Saka na natin sunduin ng nanay mo. Baka kasi hindi pa sila natatapos sa ginagawa. Atoy, may mga pinag-uusapan kami ng apo ko. Inihahanda ko lang siya sa mga nakapaligid sa kanya. Alam mo naman siguro kung patungkol saan. Naway, magbigay ka din ng espasyo sa bata upang matutunan niya ang dapat. Napakunot ng noo si Tatay Atoy. Tiningnan niya sa mata ang ina habang napapaisip kung ano ang nais itong ipabatid sa kanya. Ops, alam kong nagtataka ka, pero bago ang lahat, maiintindihan mo din, anak, ang ibig kong sabihin. Masyado na akong matanda para sa ganitong gampanin. Napapanahon na siguro para ipasa ko naman sa tamang tao ang lahat ng nalalaman ko. Huwag ka mag-alala, kagabayan ko si Deo. Day, hindi ako sumasang-ayon sa kung ano man ang plano o binabalak nyo para sa anak ko, ha? Parang alam ko na yan kung anong sinasabi mo, Day, Napakabata pa po ng wala sa edad yan. Alam kong magagawa ni Deo ang ganitong gampanin at magiging maayos kung sa murang edad niya matatanggap at matututunan niyang dalhin ang obligasyon. At sa mga nakikita ko, mas may kakayanan ang anak mo kaysa sa iyo, Atoy. Ibang-iba pagdating sa espiritual na aspeto. Madali ko itong may papasa kung ang sasalo ay malakas ang paniniwala. Kaya nga siguro bata. Bakit po? May problema po ba, Tay? Ano po ba kasi yung sinasabi niyo ni Lola? Hindi ko po kayo maintindihan eh. Saka kung ano man po yan, tara na po.
lumalakad ng oras kahit walang paa. Magluto na po tayo at nagugutom na po ako, tay. Napabuntong hininga na lang si Tatay Atoy. Alam niyang kung ano ang ibig sabihin ng ina, ngunit nababahala ito para sa kanyang anak. Ganun pa man, pinili niyang maging mahinahon lalo pa at alam niya namang hindi ito pababayaan ni Lola Santa. Ilang sandali lang na matapos ang kanilang paghahanda ng hapunan ay dumating na din si Nanay Tessie. Hinatid ito ng mga kasamahan sa padasal. Tumayo si Deo para sana salubungin ng nanay nang bigla siyang nakakita ng pugot na ulo. Nanlaki ang mga mata ng bata dahil sa nakita. Napaantanda pa siya nang kumaway ito sa kanya. Apo, alam ko nakakakita ka na. Huwag ka matakot. Sadyang ganyan talaga ang mundo. 1, 2 araw, lilisanin na ng kaluluwa ang katawan niya. Kaya nakikita mo ang hindi kaaya-aya. Mga pangitain niya ng taong matatapos na ang oras sa mundo. Kanina pa ako dito, Nay Santa. Hoy, Teo, ano nangyayari sa iyo? Hindi ka na makagalaw dyan. Sige na anak, umupo ka na at maging ako'y gutom na din. Nako, hindi ako nakakain dun eh. Grabe ang sinapit ng buntis. Nakakakilabot. Halos hindi na makilala. Dahil, grabe, hindi lang tinanggal ang sanggol sa kanyang tiyan. Kaya Deo, sinasabi lagi namin ng tatay mo, lalo na pagpatak ng gabi, napakabrutal na mga aswang ngayon at hindi na namimili ng kakainin. Bumalik sa pagkakaupo si Deo. Nakatingin ito sa lola niya na makabuluhan. Maging si Tatay Atoy ay nababahala sa kung ano ang nangyayari sa anak, maging sa kwento ni Nanay Tessie. Sa kabilang banda, tahimik lang na sumubo ang bata. Hindi niya maintindihan kung bakit, kung ano-ano ang nakikita ng mga mata niya. Nakayuko lang ito habang bahagyang iniikot ang paningin sa paligid. Animoy nalibutan sila ng sari-saring elemento. Kung saan ang mga yun galing, yun ang hindi niya alam. Habang kumakain, napansin ni Nanay Tessie na parang wala sa ayos ang ginagawa ni Deo. Animoy nanginginig pa kasi ang kanyang mga kamay habang sumusubo. Parang masama yata ang pakiramdam mo, anak. May lagnat ka ba? Saka parang pansin ko panay ang tingin mo sa paligid. May problema ka ba? Kung iniisip mo din ang kwento ko, ay nako, pasensya na anak. Talagang gusto ko lang ding maging mapagmatsyag tayong lahat. Lalo na hindi pa alam kung saan nagmumula ang mga aswang na nadadayo sa lugar natin. Ako po? Wala po, Nay. Ayos lang po ako. Para lang po kasing... Apo, ambilin ka. Huwag mo lang pansinin ang mga yan. Araw-araw natin silang kasama. Ang kinaiba lang ngayon, nasa harap mo na sila. Nanunubok ang mga yan kung hanggang saan ang tapang mo. Kaya, hala, sige, kumain ka lang. Ituring mo silang mga kaibigan para hindi ka matakot. Naku, Tessie, pagpasensyahan mo na si Nanay Santa. Tsaka walang masyadong tanong. Ganito ang ginawa ko sa bata. Binuksan ko ang 3 mata niya. Alam kong hindi ako nakahingi ng kung anong permiso mula sa inyo. Pero sana'y maintindihan niyo kung bakit ko ito ginagawa. Si Deo lang ang malapit na apo ko. At sino pa ba ang magmamana ng lahat ng sa akin kundi siya lamang? Naguguluhan si Tatay Atoy sa mga kataga ni Lola Santa. Batid niyang matagal nang may nais itong ipahiwatig sa kanila, lalo pa sa kanya. Pero dahil laging abala sa bukid kung kaya't minsan hindi niya na din naaasikaso ang ina. Lagi lang itong inaasa kay Deo kung kaya't mas pinili ni Lola Santa na ipagkaloob kay Deo ang natatanging abilidad nito, lalo na sa usaping espiritual.
Tanging kinababahala lang ni Tatay Atoy na sobrang bata ng anak upang bigyan ng obligasyon. At hindi basta lang ang gampanin, kundi sasalo ito ng hindi pangkaraniwang kakayanan na katulad ng kay Lola Santa. Bago natapos ang hapunan, nailatag ni Lola Santa lahat ng nais nito kay Deo. Ayon pa sa matanda, walang makakahadlang dito kahit pa mga magulang. Ang hindi ko maintindihan bakit parang kay bilis ng pagpapasya mo, Inday? Ano ang sasabihin ng iba po ninyong apo? O kaya mga kapatid ko? Bakit ang anak ko? Bakit hindi? Saka lahat ay abala. Hindi nga ako makumusta. Nakikita mo ba kung saan sila? Abay, tanging ang anak mo lang ang nasa tabi ko. Saka may mga pangitain akong nakikita. Ramdam ko na hindi na ako magtatagal at kinakailangan ng mag-aalaga. Sa mga aso na naman, sa mga duwende, mga engkanto. Asan sila? Bakit wala man lang akong makita? Sa kanay, huwag ka naman pong magsalita ng ganyan. Ikaw na lang po ang meron kami tapos kay lakas mo pang magbiro. Nasa paligid natin sila, Tay. Ayun yung maliliit na tao, parang naglalaro. Yung aso ni Lola nakaupo lang sa gilid. Ang totoo, nakapalibot sila sa atin Napalingalinga ang mga magulang, pero wala talaga silang makita. Samantalang si Lola Santa ay nakangiti habang nakahawak sa kamay ng apo. Matagal na panahong inakala ng pamilya ni Lola Santa ay nagbibiro ito kapag naglalahad ng nakikitang mga elemento. Ngayong maging si Deo ay nagkaroon na din ng kakayanang mailatag anuman ang nakikita ng Lola. Nais pa sana niyang ihayag ang mga nakikita nang biglang nagsalita si Nanay Tessie. Nangilabot ito sa tuwing magbibigkas si Deo ng mga kakaibang nakikita. Anak, tama na. At baka hindi na ako makatulog niyan mamaya. Hanggang ngayon hindi pa mawala-wala ang nakita ko sa lamay tapos dadagdagan pa ito ng mga sinasabi niyo. Sige na, masyado ng gabi. Ihahatid niyo pa si Lola Santa mo. Saka na natin pag-usapan yung mga ito kung hindi gabi at hindi ako natatakot. Atoy, wala naman sigurong masama kung nakikita sila ni Deo. Basta't hindi naman sila nakakapaminsala. Ipanalangin na lang natin ang lahat. Napahugot ng malalim na paghinga si Tatay Atoy. Hindi niya alam kung papaano maglalatag ng saloobin, gayong may mga bagay din itong hindi kayang ipaliwanag. Ganun pa man, hindi niya inalis ang posibilidad na mahihirapan ng anak sa pagbabalanse ng sarili. Alam niyang matapang ang bata, pero dahil bata nga, ano ang magagawa nito? Hindi pa nga kaya ni Deo ang buhayin ng sarili. Ayon pa sa kanya, wala man lang alam ang bata lalo na sa pagdepensa sa sarili. Dagdag pa ni Tatay Atoy, hindi pa kaya ng bata na tumayo sa sariling pagpapasya pero ngayon biglang aatangan ng obligasyon. Napapailing si Tatay Atoy sa mga naiisip. Tanging panalangin na lang ang nabibigkas niya ng palihim. Bago pa man tuluyang lumalim ang gabi, nagpasya na silang ihatid si Lola Santa. Dahil pagod ang mga magulang, tanging si Deo na lamang ang nagkusang samahan si Lola Santa. Ilang kanto ang pagitan ng tahanan nila at ng bahay ng Lola, kung kaya't may bitbit si Deo na malaking Petromax para sana pang ilaw sa daan. Malaki ang buwan ng gabing yon, pero hindi sapat para makita ng Lola ang daraanan. May ilang mga kabahayan pero malalayo ang pagitan dahil napalibutan ang paligid ng palayan. Kahit hindi mo na yan dalhin po, nakikita ko ang daan. Kita mo, kasama naman natin si Ketoy at ang mga maliliit na lambana. Kaya ayos lang kahit hindi na magdala ng pag-ilaw.
Lambana? Yung bang insekto na may ilaw ang kwetang tinutukoy mo, Lola? Ano yan? Aninipot? Aninipot yan eh. Isang pagkakamali lang ng wakwak na yan at matutoda siya ng hindi oras. Pasalamat siya at kinailangan na nating makauwi. Ay bilis na mga hakbang ni Lola Santa. Maging si Deo ay takbulakad ng ginawa para makasabay sa Lola. Nang makaabot sila sa bahay nito, doon palang biglang nanghina ang Lola. Animoy naubos ang puwersa nito. Lola, bakit po? Anong problema? Kanina lang parang kay lakas nyo. Saka kung wakwak ang nakasalubong natin, bakit po siya naglalakad? Saka kuba lang yun, Lola, hindi wakwak. Apo, paubos na ang oras ko kung kaya't sikapin mong matutunan ng lahat ng aral na isasalin ko sa iyo. Walang ibang mag-aalaga sa kanila. Kung tuluyan na akong mamaalam, yun ang wakwak na pwedeng lumipad at pwede ding lumakad. Hindi lahat ng wakwak ay putol ang katawan. Merong ibang wakwak na parang hawig sa paniki. May pakpak at buo ang katawan. Tinutukoy ni Lola Santa ay ang mga elemento na nasa pangangalaga niya. Iilan dito ay itinuring niya ng mga apo dahil ayon sa kanya, animoy nasa figura yon ng mga maliliit na bata, lalo na ang mga lambana. Iniayos ni Deo ang Lola sa silid nito para makapagpahinga. Samantalang nagpasya ang bata na samahan ng Lola Santa niya nung gabing yon. Hindi niya sigurado kung ano ang mangyayari. Lahat ng inilarawan ni Lola Santa ay hindi maalis-alis sa utak ng bata. Ngunit ang hindi nagpapanatag sa kanya ay ang katagang obligasyon. Ano yun? Yun ang gusto niyang alamin. Lola, dito na muna ako ha. Sasamahan na lang kita. Ayaw ko kasi na umuwi tapos hindi maayos ang lagay po ninyo. Pasensya po. Parang nanghina yata kasi kayo eh. Nako, hindi pala ako nakabili ng tuba nyo. Lola, pasensya na po ah. Ayos lang, Apo. Ngayong gabi lang naman ito. Siyempre bukas, bibilhan mo na ako. Saka bukas, kinakailangan mo nang tawagin lahat ng mga pinsan mo sa kabilang baryo. Alam mo naman ang mga bahay nila, hindi ba? Apo, nararamdaman ko nang malapit na ang paghinto ng oras ko sa mundong ito. Lalo pa kung ganitong bigla na lang akong nawawalan ng lakas. Lola, huwag nga kayo magsalita ng ganyan. Abay, nakakadagdag po ito ng takot ko eh. Lalo pa akong... Biglang may kung anong bumundol sa dingding malapit sa hinigaan ni Lola Santa. Sa lakas ng impact, napatigil sa pagsasalita si Deo. Akmang tatayo ang bata upang alamin kung ano ang nangyari nang maagap naman ang pagpigil ni Lola Santa. Ayon dito, manatili lamang sa pag-upo si Deo. Dagdag pa ng matanda, nasundan sila ng wakwak. Sa pamamagitan ng mga bakas, kahit hindi pa sila kilala ng nilalang, ay magagawa nitong masundan kung saan sila nakatira. Protektado ang pamamahay na ito. Lalo pat hindi hahayaan ng mga gabay ko na may kung sino ang makapasok dito. Ang kinababahala ko lang, Apo, ang mga buntis sa lugar natin. Nung kabataan pa namin ng Lolo Isidro mo, nung buhay pa yon, protektado namin ang sityo. Ngunit ang daya niya, iniwan niya ako. Lola, parang kagaya nyo lang din siya eh. Siguro, mas maaga lang talaga natapos ang oras ni Lolo. Saka, huwag kayong mag-alala. Sisikapin kong matutunan lahat ng ituturo nyo. At ako na muna ang kapalit ni Lolo. Ayos po ba yun?
Naluluha na naiiyak si Lola Santa sa mga litanya ni Deo. Mula pa noon na nagkaisip ang bata, nakakasama na niya ito. Kahit pa noong mga panahong wala sa mga anak niya ang umaalalay sa kanya. Niyakap niya ang apo at nagpasalamat. Ayon sa kanya, kuwang-kuha ng bata ang pag-uugali ng lolo, lalo pa kung nasa kalagitnaan si Lola Santa ng kalungkutan. Tinabihan ng bata ang lola sa pagtulog. Ramdam din kasi ni Deo ang nararamdaman ng lola niya, lalo pat humihikbi ito. Inayaan ng dalawa kung ano man ang nangyayari sa labas. Kampante si Lola Santa, nagising ang kanyang mga gabay na siyang nagbabantay sa kanya tuwing gabi. Kinabukasan, nagising ang bata sa katok ni Tatay Atoy. Hindi pa gaano kaliwanag ang lugar, kung kaya't napilitan si Deyong bumangon para pagbuksan ng pinto ang ama. Ay, ang aga niyo naman po. Nanlaki ang mga mata ni Deo nang bumungad sa harapan niya ang gutay-gutay na katawan ng mga hayop. Animoy sinadya yung ikalat mismo sa harap ng pinto, maging ang mga dingding ng bahay ay may mga bakas rin ng dugo. Ano pong nangyari? Isko, sino may gawa nito? Hindi ko din alam, anak. Hindi kami nakatulog ng nanay mo sa paghihintay sa iyo. Tapos kagabi, pakiramdam ko may masamang nangyari. Kumusta ba lola mo? Pumasok na nga muna kayong dalawa. Halika kayo at magtitimpla ako ng kape. Wakwak ang may gawa niyan. Kung taga saan ang aswang na yan, ay hindi natin alam. Grabe pong ginawa niya. Saka bakit dito, sa harap ng pinto niyo, Lola? Paano pala kung umuwi ako kagabi? Kung nagkataon... Napailing si Deo na parang naiinis. Napangiti naman si Lola Santa dahil nakikita niya ang senyales na tama ang ginagawang pagpasa sa bata ng abilidad nito. Hindi pa man ang kabuuan, pero ang makitang animoy angas sa bata, indikasyon nyo na hindi takot ang bata. Ngunit inihahanda nito ang sarili sa kung ano ang mangyayari. Umigop ka na lang ng kape, anak. Sa palagay mo ba may labang ka dun oras na nakasalubong mo? Nako, ang apog ha. Hindi ganyan. Delikado ang mga aswang. Mas delikado pa yan kaysa sa mababangis na hayop. Huwag mo nang gayahin ang lolo Isidro mo at baka pag nagkataon paano na lang kami ng nanay mo? Ihanda niyo ang kalooban niyo, Atoy. Sa nakikita ko sa kilos ng anak mo, hindi malayo na mamana niya ang katapangan ng lolo niya. Ang totoo, lahat ng gamit ni Isidro ay naitabi ko. Wala man akong maipapamana sa inyo pero kay Deo ko iiwan lahat ng gamit. Ayan na naman po kayo Saka kay Deo. Ano na lang ang sasabihin ni Kuya Julio, si Teban, si Poldo? Alam niyo naman, inay, na mga lalaki ang mga anak mo. Ano ang sasabihin nila kung sakaling maipasa nga kay Deo ang mga gamit na sa pagkakaalam ko pinagkainteresan din ng mga kapatid ko noon? Pinakalma ni Lola Santa ang anak. Alam niyang nababahala ito sa mangyayari, ngunit ipinaliwanag niya ang lahat sa paraang mabigyan niya ng kapanatagan si Tatay Atoy. Nung araw na yon, hindi umalis si Tatay Atoy sa bahay ng nanay. Sinamahan nila ni Deo ang matanda dahil ayon dito kinakailangang maisaayos sa mga gamit. Lalo pa ayon kay Lola Santa, pahina na ng pahina ang pakiramdam niya. Madali nang mapagod at animoy nawawala na ng lakas. Nilinis na din nila ang buong paligid, lalo pa ang mga kinalat ng aswang. Lola, pakiramdam ko kulang ka lang sa tuba. Naku, mamaya bibilang kita. Makikita mo, lalakas ka ulit. Saka po siguro, yung nagkalat na mga hayop sa bakuran natin, yung nakasalubong natin yun Saka parang hindi yung taga rito Naku,
Baka narinig niya yung nilibak natin siya, kaya binalikan tayo. Habang nagsasalita, biglang may kumapit sa short ni Deo dahilan ng pagkahubo nito. Sa gulat, napatili pa ang bata. Uy, ba yan? Bakit niyo naman ako inubaran? Ayoko maglaro at may ginagawa pa kami, no? Ganyan talaga sila, Deo. Lalo pat kay tahimik ng paligid at ikaw lang ang naririnig nilang nagsasalita. Kay lakas pa kasi ng boses mo, Apo. Kaya yan tuloy. Akala nila gusto mong makipaglaro. Halika muna at lagyan natin ng sinturon yung suot mo. Para kasing malaki sa'yo yung short na suot mo, Apo. Eto, isuot mo na muna gamit ito ng lola mo. Pakaingatan mo lang sana, Deo. Aba, naitago mo pa pala yan, Inay. Yung sinturong gawa sa baging ng makabuhay. Grabe, no? Ilang dekada na itong nakatago. Tapos, parang bago pa rin. Alam mo, anak, sa natatandaan ko ilang aswang ang napatay ng sinturon na ito. Ito lagi ang suot ni Lolo Isidro mo tuwing may tutugising aswang sa kabilang sityo. Maalamat ang gamit na to. Makabuhay? Di po ba baging yun? Paano ito nagagawang sinturon? Pero, salamat dito, Lola. Naku, ngayon, sige, subukan niyo pangilayan ng short ko. Hindi niyo na ako maubuan, no? Ang galing pala ni Lolo Tay, no? Dadating ang araw, may aswang din ako mapapatay gamit ang sinturon na ito. Pangako yan, Lo. Napapailing na lang si Tatay Atoy sa anak. Batid niyang hindi na natatakot ang bata. Parang normal lang din dito kung ano man ang nakikita. Sa kabilang banda, hindi lang talaga maiwasan ni Tatay Atoy ang mabahala, lalo pa kung malaman ng mga kapatid niya na si Deo ang pinili ni Lola Santa upang pagpasahan ng lahat. Hindi yaman kundi abilidad na hindi kailanman maaangkin ng iba. Bago magtanghali, dumating din si Nanay Tessie. May daladala itong kakanin. Ayon dito, binili niya sa isang matandang napadaan sa bahay nila. Suman ito na nakabalot sa dahon ng saging. Parang kay bango ah. Mukhang kay sarap kahit hindi ko pa natitikman. Amoy pa lang. Kumuha si Nanay Tessie ng plato upang mailapag ang suman. Nang biglang nagalit si Deo. Akmang susubo sana ang Tatay Atoy niya nang walang sabi-sabing tinabig ng bata ang kamay nito. Dahilan upang matilapon ang mga suman. Problema mo, Deo. Kumakain ng tatay mo. Hindi pagkain yan, Nay. Lason yan. Lason. Tay, ibang nakikita ko hindi suman. Maging si Lola Santa ay nagulat. Ganun kalinaw ang ikatlong mata ng bata at natutukoy nito ang mga banta, lalo na sa pagkain. Akmang magagalit pa sana si Nanay Tessie nang umawat na din si Lola Santa. Ibinalik nito ang mga natapong suman sa plato at ipinakita kung bakit nasabing may laso ng pagkain. May kinuha si Lola Santa sa silid. Isang maliit na bote na may lamang kung anong likido. Ipinatak ito ng matanda at sa hindi inaasahang pagkakataon, ang suman ay nagkaroon ng kakaibang kulay. Maging ang amoy nito ay biglang bumaho na animoy nabubulok na laman ng kung anong hayop. Kita niyo na po. Sabi ko nga po may lason eh. Lola, salamat po ah. Saka baka yung nabila ni nanay, hindi tao. Kung ano man ang nangyayari sa iyo anak, dapat ba itong ipagpasalamat? Halika nga dito. Napakabata mo pa, Deo. Pero parang biglang tumanda ang pag-iisip mo. Kamunti ka na tayo doon ah. Siya nga pala. Dumaan si Jacob kanina sa bahay, hinahanap ka niya. Hindi ka daw bumili ng tuba ng lola mo kahapon. O nga po, Nay. Hindi nga ako nakabili. Hindi nga din pala ako nagkwento sa mga nangyari, no? Di bali na lang po. Saka na. Lola,
Si tatay na siguro ang susundo sa mga pinsan ko at mga kapatid niya. Aagaan ko na lang po ang pagpunta kina Jacob. Parang ang hina kasi ni Lola ngayon eh. Kulang sa bitamina kasi Walang tuba. Nagtawanan na sila nang biglang magbiro si Lola Santa. Pagkatapos ng tanghali, nagpaalam si Nanay Tessie na pupunta sa burol ulit. Ayon kasi sa kanya, hindi pa natatapos ang kanilang pagdarasal sa patay. Nangakong babalik bago dumilim. Si Tatay Atoy naman ay nagpaalam din. Ayon naman sa kanya, susunduin ng mga kapatid alinsunod sa kagustuhan ni Lola Santa. Samantalang si Deo ay nagpasyang magpahinga bago pumunta sa tubaan. Nakatulog ang bata sa sala habang si Lola Santa ay nasa upuan nitong tomba-tomba. Ilang saglit lang ang lumipas nang biglang nagsisigaw si Deo. Animoy, may hinahamon nito. Habang nakapikit ang mga mata, pinupupog nito ang higaan na parang nanggigigil. Apo, Deo, gising, pinabangungot ka. Deo! Biglang nagmulat ang mga mata ni Deo na parabang hinihingal. Napasambit pa ito ng ama namin dahil pakiramdam ng bata, totoo ang mga nakita. Ayos ka lang ba? Eto, uminom ka muna ng tubig at kailangan mong mahimasmasan. Masama ang naging panaginip mo, ano? Sige, magkukwento ka o huhulaan ko? Napalunok ng laway si Deo habang hawak ang baso. Pakiramdam niya, nanginginig pa rin ang katawan dahil sa mga nakitang pangitain sa panaginip. Isinalaysay niya kay Lola Santa ang mga nangyari, pero hindi niya nakwento ang buo kung ano ba talaga ang naganap. Napabuntong hininga na lang ito at nagtanong ng oras kay Lola. Mag-aalas 4 na po pala. Ay sige po Lola, aalis na po ko. Dadaan pa po ako kay Jacob eh. Mas maganda na yung maaga para makabalik po kagad ako. Ayos ka lang ba? Batid kong hindi mo inilahad ang kabuuan ng panaginip mo, Apo. Pero sana anuman ang mga nakita mo ay hindi magkatotoo. Tirik ang araw at lahat ng nakikita sa panaginip ay may mga pangitain yan o ang iba naman ay nagpapahiwatig na may masamang mangyayari. Mag-ingat ka po at bumalik ka kaagad ha. Maya-maya lang darating na sila tatay mo. Gusto ko bago magdilim nandito na kayong lahat. Bumalik sa noo si Deo at nagpaalam na sa Lola. May nararamdaman itong mabigat sa loob pero nangako kasi siyang bibilhan ng tuba ang matanda. Sa paglalakad, naiisip niya ang napanaginipan. Ayon sa kanya, meron siyang naingkwentrong nilalang. Nilapan nito ang kaibigan kaya bigla siyang napasigaw. Sa ganoong pag-iisip, inabutan siya ni Jacob. May bitbit din itong galon at umakbay ito sa kanya. Lalim ng iniisip mo ah. Bakit wala ka kahapon? Nihintay pa naman kita. Saka, dahil ako lang mag-isa, umikot ako sa kalubian. Ang dami palang mga mangga doon, sa may likod. Kaso, wala ka naman. Sabi ko, kung andyan ka, saka na lang tayo mangunguha. Ay, ito nga pala, may baon akong buslo oh. Sumama kasi yung pakiramdam ko kahapon eh. Mangga? Saan? Tagal na natin bumibili ng tuba, parang wala naman yata ako nakikitang puno ng mangga sa dinadaanan natin eh. Baka yung sinasabi mo yung puno na malapit sa maliit na kubo. Naku, baka pagalitan tayo ng may-ari nun kung sakali. Biglang may sumabat na isang matandang dumaan sa gilid nila. Napaangat ito ng mukha habang nagsasalita. Tumingin si Jacob dito na parabang nawala sa sarili habang nakatango. Siniko naman ito ni Deo para matauhan sa nangyayari. Ano yun? Tigas naman ang siko mo. Ilang buto na nga lang ang natitira sa gilid ko. Parang nabali pa yata yung isa.
Para kasing wala ka sa sarili. Hindi nga natin kilala yung matanda ha? Nilingalinga ng bata ang paligid. Napakamot si Deo nang wala namang ibang nakitang tao maliban sa kanilang dalawa. Halika na nga, kung ano-ano nakikita mo. Matanda. Saan? Tara na. Gusto ko nang manguha ng mangga, no? Napatakbo pa ito na animoy sabik sa gagawin. Napahugot na lang ng malalim na buntong hininga si Deo. May kalayuan ng tubaan sa sityo. Ni walang taong pumapasyal sa lugar maliban na lang kung bibili ng tuba. Pribadong lugar at hindi yun dinadayo ng kung sino lang. Pagdating nila sa kubo ng Manangete ay wala pang nakalatag na tinitinda. Nakasarado pa ang lugar. Nakangiti naman si Jacob. Ayon sa kanya, baka matagalan pa bago dumating si Dionisio, ang may-ari ng tubaan. Iwan na lang natin dito yung galon. Tapos, puntahan muna natin yung puno na sinasabi ko sa'yo. Sigurado ako magugustuhan mo din yun. Tara, habang wala pang tao, no? Naku, parang hindi yata pwede ang manguha dun eh. Saka baka ligaw na mga pananimang nakatayo sa lugar na ito. Saka, hayaan mo kung sino magalit. Babayaran na lang natin kung sakali. Wala na ding nagawa si Deo kundi ang sumunod sa kaibigan. Nang marating nila ang lugar, napamangha silang dalawa, lalo pat kay dami ng mga bunga ng mangga at makikita ang iba ay hinog na. Maging si Deo ay hindi na din nakapagpigil, dala na din ng kabataan at mabilis itong nadadala ng tukso. Ni hindi alintana ng dalawa kung anong panganib ang naghihintay sa kanila. Umakyat silang dalawa na parabang sila ang nagmamay-ari ng puno. Hindi naman ito gaano kalakihan pero mataas at maraming langgam na pula. Nalibang ang dalawa at hindi iniisip na palubog na ang araw. Nagtatawanan pa sila habang pinupuno ang bitbit na buslo. Maya-maya pa, nang may namataan si Deo na isang pamilyar na figura, nakatingala ito sa kanila na animoy nakangisi. Biglang nahinto ang kanilang pamimitas nang marinig nila ang pag-alulong ng aso. Nilingalinga ng magkaibigan ng paligid at hinanap kung saan banda ang umaalulong. Sandali, huwag kang bumaba. May nakabantay at parang delikado kung sakaling... Natahimik ang bata nang biglang umalog ang puno. Animoy niyuyugyug ito nang di nila alam kung anong klaseng nilalang. Napasigaw si Jacob sa sobrang takot. Nagsilaglaga naman ang iba nilang nakuhang mangga. Aswang! Aswang yan! Anong gagawin natin? Diyos ko naman paano nagkaroon ng aswang dito sa tubaan? sigurado ko ang matandang nakasalubong natin kanina. Hindi yan taga dito, Jacob. Dayo yan. At yan ang matandang wakwak kagabi. Kumalma ka at maging ako natatakot na din eh. Ha? Matanda? Wala naman ako nakita. Saka ano yung gagawin natin? Sigurado, oras na bumaba tayo, tsak na magagaya tayo sa buntis na nilapaan ng wakwak. Tulong! Tulungan nyo kami! Hindi napatahan si Jacob. Iyak ito ng iyak at humihingi ng tulong. Samantalang si Deo ay naghahanap ng paraan kung paano sila makakababa. Nakikita niyang nakangisi pa ang nilalang habang walang sawa nitong niyuyugyug ang puno. Mapapansin na hindi pa ganap ang pagkaaswang dahil hindi pa gaanong nasasakop ng dilimang lugar. Maya-maya pa'y lumipat si Deo ng sanga. Akma siyang hakbang nang bigla siyang nakaapak sa marupok na bahagi ng mangga. Dala ng gulat, dahil nabali ang inaapakan, nawalan ng balanse ang bata dahilan ng pagkahulog nito sa sentro mismo ng nilalang na nakabungis-ngis sa baba. Imbis na matakot si Deo, buong lakas niyang tinulak ang aswang na nooy napasigaw na parabang nakakaramdam ng kung anong sakit. Bagyang umusok ang parte ng balikat nito
at parabang nabuhusan ng asido. Sa pagtataka, napatingin si Deo sa katawan. Naalala niya ang sinturong gawa sa makabuhay na nailagay ni Lola Santana sa bewang niya. Napangisi ang bata habang kinakalas yun sa katawan. Naalala niya ang kwento ng sinturon kung kaya't imbis na umatras ang bata, nagkaroon ito ng dahilan upang lumaban. Kanina ang tapang mo. Sige, sumugod ka at hindi ako magdadalawang isip na patayin ka. Jacob, bilis, bumaba ka na, dalian mo. Naku, ayoko. Natatakot ako pag hindi ka bumaba, iiwanan kita dito. Bilisan mo habang hindi pa dumidilim. Nagpalinga-linga ang bata habang ang aswang na nasa harapan niya ay naguhudyat na sumugod. Kahit na sobrang nakakakilabot ang figura ng aswang, hindi ito naging rason para matakot si Deo. Pakiramdam ng bata ay nagiinit ang katawan niya na animoy gusto niya ng sugurin ng aswang. Ilang sandali pa nang makababa ang kaibigan, nanginginig ito sa sobrang takot. Subukan mong sumunod at tutustayin kita, alimaw ka. Nakangisi lang ito na parang nanggigigil sa mga batang kaharap. Tumakbo palayo si Deo at Jacob. Kahit naiihina ang kaibigan, hindi na nila ito inisip pa. Ang gusto na lang nila ay makalayo sa lugar. Hindi nila dinaanan ng mga galon, bagkus dumiretso na lang sila sa pag-uwi. Habol ang hininga ng marating nila ang sityo. Alam nilang ligtas na ang lugar dahil malapit na sila sa kabahayan. Muntik na tayo dun Buti na lang. Ano yung hawak mo, Deo? Ang astig naman ng sinturon mo. Parang sinturon ni Judas. Sayang, hindi man lang natin napakinabangan yung nakuha natin mga mangga. Muntik pa tayong mapahamak Ayos lang yan. Eto ba? Juan, bigay ni Lola Santa to Sinturon pa daw to ni Lolo Sidro. Kaya parang kita mo, parang lumang-luma na. Pero hindi pala basta sinturon to. Kung hindi dahil dito, nako, tudas na tayo ng di oras. Daan muna tayo sa bahay ni Lola Santa. Ilang sandali pa nang marating nila ang bahay. May mga nakaparadang motor sa gilid ng bahay. Indikasyon na may mga bisita ang matanda. Nasa sala ang lahat at nagtitipon. Kasama ng mga pinsan na galing pa sa ibang baryo. Dumaan sa likod bahay ang dalawa dahil batid nitong nakakaya kung dadaan sila mismo sa mga nagtitipon. Agad naman silang sinalubong ni Nanay Tessie na nooy nagtataka sa ayos nilang dalawa. Kanina pa kami dito, anak. Ngayon ka lang. At parang may mapanghe. Sinong umihi? Inamoy-amoy pa nito ang dalawang bata bago pinapasok. Ayon kasi sa kanya, nakakaya kung sakali mang uupo lamang ang mga ito na mabaho. Pasensya na po kayo. Ako yata yun. Sige, Deo, mauna na ako Nakakaya kung maamoy pa ako ng iba. Ano ba kasi ang nangyari? Saka parang hinahabol kayo ng maligno sa ayos niyong dalawa Nasaan ang tuba ng lola mo, Deo? Hawak-hawak mo pa yung sinturon. Ibalik mo na nga yan sa short mo. O di kaya'y maligo ka na muna bago ka pumunta doon sa sala. Andiyan ang mga pinsan mo. Kasama pa ni Rico ang nobya niya. Ay nako, nang lilimahid kayong dalawa. Umalis na si Jacob samantalang pumasok si Deo para sana maligo. Akmang bubuksan niya ang pinto nang makasalubong niya ang makukulit na duwende. Gusto na naman yung makipaglaro sa kanya na kahit yung pagbubukas niya ng pinto ng banyo ay pinakikialaman. Nagtatawanan nito habang sinasara bukas ang pinto. Napatingin si Nanay Tessie sa anak na animoy naiinis dahil sa ginagawa ng elemento. Deo, hindi ka na nakakatuwa Kay daming bisita ngayon ka pa nagkakaganyan. Sige na, pumasok ka na't hihintayin kita dito. Bilisan mo na anak kasi magsisiuwi na yung mga tiyuhin mo. Napahugot na lang ng malalim na buntong hininga si Deo. Samantalang ang mga nakikipaglaro sa kanya ay nagtatawanan sa gilid. Hindi nagawang maligo ni Deo ng maayos dahil iniisip niya ang mga nakamasid sa kanya.
Wala pang 5 minuto ay lumabas na ito ng banyo. Hindi ligo ang nagawa ng bata kundi hilamos lang. Napailing na lang si Nanay Tessie. Hindi niya naman alam kung ano ang nangyayari sa anak. Tinulungan na lang niya itong mag-ayos para kahit papaano'y presentable ang bata, lalo na pagkaharap ang pamilya ng ama. Matagal pa ba kayong dalawa dyan? Paalis na tong mga tsuhin mo. Dali na, Deo! Pagpasok pa lang ng bata ay bigla na nitong nakita ang lahat ng naroon. Humalo ang mga elemento na animoy sinadyayo ni Lola Santa. Nakatingin lahat sa kanya na parabang siya ang sentro ng lahat. Nung una, maayos pa na bumati ang mga pinsan nang biglang mabaling ang tingin ni Deo sa isang tsuhin. Sa paglalarawan niya, mukha itong sakiti na parabang kay tagal nang may iniindang karamdaman. Napunan niya din ng kasamang pinsang si Rico. Ayon sa kanya, kay liwanag na mga nakikita niyang tinatagong sikreto ng bawat isa sa loob ng sala. Hindi niya din maiwasang maglahad. Tiyo Teban, wala po kayong planong maglahad ng sakit ninyo kay Lola Santa? May sakit po kayong dala-dala na kung hindi niyo po ito maagapan ngayon, baka po'y kasama po ninyo. At ito'y magdudulot ng kamatayan, oras na kumalat na yung ugat ng sakit sa selula ng katawan nyo. Dalubhasang doktor po ang kailangan nyo. Napatingin ang lahat kay Tiyo Teban na noon ay maluhaluhang inihayag ang matagal niya ng iniindang sakit. Pero ayon dito, hindi matukoy kung ano dahil natatakot ito magpatingin sa doktor. Maging pagbukas ng problema sa pamilya ay hindi niya ginagawa. Anak, ganyan ba kaliwanag ang mga mata mo? Diyos ko, inay, ano na nangyayari kay Deo? Inilahad ni Lola Santa sa lahat na si Deo ang napili upang humalili sa kanya. Ayon pa dito, malaki ang magiging gampanin ng bata kung kaya't hiniling niya ang kooperasyon ng bawat isa. Sa hindi inaasahan ng lahat ng kapatid ni Tatay Atoy ay sumang-ayon at hindi man lang ang mga ito nagreklamo. Bagkus, parang hinimok pa nila ang bata na pagbutihin ang sarili upang magampanan ng maayos ang obligasyon. Dagdag pa nila na hindi malaga kung sino ang pagpapasahan ni Lola Santa ng mga gamit, lalo pat ayaw na din ng mga ito sa gulo. Hindi tumagal ang pag-uusap nila nang isa-isa ding nagpaalam ang mga ito. Tanging sina Nanay Tessie at Tatay Atoy ang natira. Nagpaiwan din si Rico at ang nobya nito dahil may nais itong malaman sa kung anong sitwasyon ng nobya. Batid nitong alam ni Deo kung bakit dala-dala nito ang babae. Maayos naman ang pagbubuntis niya, Kuya Rico, pero kailangan niyo itong ipagbigay alam sa pamilya. Bakit niyo pa tinatago? May problema ba? Saka nasa edad na din naman kayo pareho eh. Di ba naman anak yung mga ganyan nakikita mo? Hindi ko alam kung tama ba na nabuksan niyang ikatlong mata mo at parang nasobrahan naman yata. Kaya nga sabi ko sa iyo, malakas ang espiritual na paniniwala ni Deo kung kaya't hindi lang panggagamot balang araw ang magagawa ng batang ito. Sa tindig at pananalita niya, mas matindi at mapuwersa ito kaysa sa Lolo Isidro niya. Maging ako'y nagugulat kasi ang mga elementong nakapalibot sa bahay na ito, nagugustuhan si Deo. Kaya panalangin ko'y magiging maayos ang lahat, lalo pa ang pagiging ganap na pagsalin sa bata ng lahat. Malapit na, mga 1 o 2 araw. Napatulo ang luha ni Tatay Atoy sa mga katagahan ng ina. Maging ito'y ramdam kung ano ang nais ipabatid ng ina. Nangihina na din kasi si Lola Santa. Sa kabilang banda, napabaling ang atensyon ni Tatay Atoy kay Deo nang maalala ang tuba ng lola niya. Doon pa lang naisalaysay ng bata ang mga nangyari. Sigurado ako na namarkahan ng aswang si Deo. Wala na munang uuwi. Tessie at Atoy, dito na muna kayo. Maging ikaw, Rico, at yung nobya mo.
ipagpabukas nyo na ang paglabas ng bahay ko. Sa mga kwento ni Deo, tsak na ngayon pa lang naghahanda na ang kampo ng wakwak para makaganti. Pinatay mo na lang sana, Apo. Hindi mo na sana binuhay. Hindi yun makakalaban lalo pat may hawak kang makakapatay sa kanya. Hindi ko po akalain na ganun pala ang tama ng sinturong ito eh. Lola, hindi po ako natatakot. Isama niya pang sumugod ang kung sino. Binatukan ni Nanay Tessie ang anak. Nais lang nitong sawayin sa pagiging tapang-tapangan ng bata. Pag di ka tumigil sa mga salita mong bata ka, hindi lang yan ang aabutin mo. Hindi biro ang makakaharap mo kung sakali. Anong panlaban mo sa mga pakpak? Kahit palatigo ng demonyo yung hawak mo, ay aba anak, ilang taon ka nga ulit. Umiihi ka pa nga sa short mo eh. Si Nanay Tessie naman panira. Minsan na nga lang magyabang ang tao. Hindi po akong umihi si Jacob yun. Saka sinasabi ko sa iyo, Nay, kayang-kaya ko yun sila. Kahit pa may helicopter pa yung likod nila. Napapatawa naman ng bahagya ang pinsan at ang kasama nito. Para kasing ang tanda-tanda na ni Deo kung magsalita. Pero hindi yun natatapos sa ganung usapan. Naglabas si Lola Santa ng pito. Ibinigay ito kay Deo. Ayon sa matanda, isang ihip lang ng pito ay agad na mapapasunod nito ang mga gabay, lalo pa ang mga dambana. Pero pinagmayabang ng bata ang sarili niyang sipol na ayon sa kanya, mas malakas kaysa sa huni ng pitong ibinigay ni Lola Santa. Narinig mo naman akong sumipo, Lola, di ba? Malakas at kahit malayo maririnig mo na. Ganito lang Ano ang ginawa mo nung nakasalubong natin ang matanda nung nakaraang gabi? Apo, iba yon at iba tong pito na ibibigay ko sa iyo. Sige, isuot mo. Kakailanganin mo ito sa ayaw at sa gusto mo. Nakibit-balikat na lang si Deo habang tinatanggap ang bigay ng lola. Ayon sa kanya, para hindi sumama ang loob ng matanda, kaya isinuot niya na ito. Matapos ang hapunan, nagsilatag na ang lahat na makapagpahinga sa kwarto ng matanda. Ayon sa mga ito, gusto nilang kasama si Lola Santa, lalo pat lagi nitong sinasabi na malapit na ang oras niya. Habang si Deo ay nasa gilid, nakikipag-usap sa gabay ng matanda, hindi maiwasang malungkot ng magulang niya. Dahil ayon sa kanila, posibleng mapagkamalang baliw ang anak, lalo pa kung nagsasalita ito nang wala silang nakikita. O paano? Bukas na ulit tayo mag-usap ha. Magpapahinga na kami. Bantayan niyo yung bahay namin tsaka si Lola. Bago humiga si Deo, may inabot ang duwende sa kanya. Isang manipis na animoy dahon. Ayon dito, ibigay niya sa buntis pamproteksyon kung sakali mang may magtangkang pasukin ang pamamahay nila. Dagdag pa nito, lapitin ng mga aswang ang mga babaeng nagdadalang tao. Kuya Rico, ilagay mo daw to sa nobya mo sabi ng kaibigan ko. Ang protection daw yan para sa baby nyo. Napakunot ang noon ng pinsan sa inabot ni Deo. Sa paglalarawan nito, animoy maliit na panyo at kulay berde. Imbis na magtanong pa ito, ni hindi nito nagawa, bagkus sinunod na lang nila ang sinabi ni Deo. Kita niya namang naging komportable ang kasintahan nung mailagay ang panyo panghabal sa tiyan nito. Nagulat pa si Rico nang bigla itong lumapad na animoy kumot na bumabalot sa tiyan ng nobya. Nung una ay inakala nilang nasisiraan ng ulo ang bata, pero nung sila na mismo ang makasaksi, napahingi na lang sila ng pasensya. Alam ko naman na pag-iisipan ako ng masama kahit na sino makakita sa akin. Pero hindi ko po hawak ang magiging pag-uusgan ng paligid ko. Pero gagampanan ko ano man na ibinigay sa akin ni Lola Santa. Niyakap siya ng pinsan habang nagpapasalamat. Naging rason din kasi ni Deo para malaman nila ang kalagayan ng tatay Teban niya.
Doon niya din napagtanto na may kakaiba nga kay Deo. Nagpahinga na ang lahat, samantalang si Deo ay hindi mapakali. Pakiramdam ng bata ay malinsangan. Akmang babangon ito nang biglang nakarinig siya ng sutsot. Nilingalinga niya ang paligid kung may iba pa sa kanila ang gising pa. Sino kaya yun? Nakasarado naman yung pinto. Saka parang ang init talaga. Napatigil ang bata na parang naririnig niyang may mahinang palakad-lakad sa bubong. Dahil gawa sa yero ang bubong, nagkakaroon yun ng tunog kahit mahinang paglapag lang. Ilang sitsit pa ang narinig niya nang mapagpasyahan ng batang tumingala sa bubong. Napatras si Deo nang makita niya mismo ang mga mapupulang mga mata na nakasilip sa kanila. Maririnig niya ang ngisi nito na parang tunog ng naipit na pato. Alam ng bata na siya lang ang puntirya ng nasabing aswang, kung kaya't gamit ang sinturo ng makabuhay, buong tapang na hinamon ni Deo ang aswang. Hindi nito ginising ang nanay at tatay nang bigla na lang itong lumabas. Baba ka dyan! Kala mo matatakot ako sa'yo? Sige, baba! Nang makita mo hinahanap mo! Naririnig niya ang pagaspas pero hindi niya alam kung saan ang direksyon nito. Sa isip ni Deo, hindi niya matatamaan kung tatayo lang siya at maghihintay kung saan banda ang nasabing aswang. Biglang may kumalmot sa likod niya, dahilan ng pagsigaw ni Deo dahil sa sakit. Bumaon ang mga kuko ng wakwak. Akmang hahambalo si Deo nang bigla ay may humawak sa kamay niya at ibinalibag siya sa gilid. Nagsuka ng dugo ang bata dahil sa sakit. Ramdam ni Deo na mamamatay siya kung hindi makakahanap ng paraan. Imbis na magpanik ang bata, tumayo ito nang maalala niya ang pito. Pero imbis na kunin niya ang gamit, kampante siyang sumipol ng sumipol. Halos matuyuan siya ng lalamunan sa ginagawa niya. Pero walang nakakarinig sa kanya. Laking pagkadismaya niya na hindi man lang gumana ang ginagawa. Ayon sa kanya, mauubusan siya ng hangin at mamamatay kung hindi siya titigil. Hinanap niya ang sinturon pero tumilapon ito noong ihambalo siya ng nilalang sa gilid. Hinahanap niya ang mga gabay ng Lola Santa niya pero wala siyang nakita ni isa. Tanging ang pito lang ang naiwan sa kanya. Napabuntong hininga si Deo habang nakatingin sa kanya ang aswang na nakangisi. Kahit nakakatakot ang itsura, hindi yun naging rason para mapaatras ang bata. Pumikit si Deo at hinipan ng pito. Sa hindi inaasahang pangyayari, napakatinis pala ng tunog ng gamit. Naanimoy maging ang tulog na kapre ay magigising nito. Biglang nagsilabasan ng mga elemento na gabay ni Lola Santa. Nangunang dambuhalang aso na siyang lumapa sa wakwak. Nanlaki ang mga mata ng bata nang masaksihan niya kung papaano pinag-agawan ng mga elemento ang katawan ng wakwak. Ilang sandali pa nang nagising sina Lola Santa at Tatay Atoy at kasunod si Nanay Tessie. Nakita nilang nakahandusay ang bata sa gilid dahil sa tinamo nitong mga sugat. Hindi na nila naabutan ang madugong eksena sa pagitan ng wakwak at mga elemento. Diyos ko anak, Atoy, si Deo, anong nangyari? Diyos ko Deo! Bakit hindi mo kami ginising? Ano? Ayos lang po ako. Maapdi lang ang sugat ko sa likod pero ayos lang ako, Tay. Sana yung wakwak? Bakit kayo lumabas? Anong wakwak ang pinagsasabi mo? Ayan ang napapala mong bata ka. Hindi porket may ganyan ka, ay magyayabang ka na. Papatayin mo ba ako sa takot? Hala, magpabuot ka sa tatay mo kung hindi ka na makalakad. Inalalayan siya ng ama patayo. Hindi nito mawari kung ano ang sasabihin kay Deo. Lalo pa sa sinapit ng anak, parang nawala ng salita si Tatay Atoy. Inihiga niya ang bata sa mahabang sofa.
Doon ay pinakalma ni Lola Santa lalo pa si Nanay Tessie na hindi na matigil kakasalita. Hindi ito sasapitin kung nakinig ka, Deo. Hindi nakukuha ang lahat sa apog at lalong hindi lahat nadadala sa yabang. Hindi pangkaraniwan ang puwersa na nasa mga aswang. Kahit pa ang mga dalubhasang manunugis, taon ang binibilang upang mapaghandaan ang mga kagaya nito. Ikaw bata at hindi pa ganap ang mga natutunan mo, kung kaya't binibigyan kita ng gamit nang sa ganon maalalayan ka ng mga gabay. Dahil sa katigasan ng ulo mo, kaya ka napahamak. Kumuha si Lola Santa ng maliit na bote na may lamang lana at himag. Hinaplas niya ito sa parting nasugatan ng wakwak. Napatakip ng ilong ang lahat dahil sa amoy nitong nakakasulasok sa ilong. Isit mo, maya-maya lang ay mawawala na yung pakikirot ng mga sugat mo. Deo, apo, matuto kang magkontrol ng apog. Huwag kang padalos-dalos ng kilos. Naririnig mo ba ako? Mahaba pa ang gabi. Ang hindi natin alam, ang napatay ni Ketoy ay nag-iisa lang. Paano kung... Kung ano, Nay? May kasama? May angkan? Nung oras na ba? Saka Tessie, isarado niyo ng mabuti ang pinto. Diyos ko naman, Nay, ano na itong nangyayari? Bumangon si Deo sa pagkakahiga. Animoy baliwala na ang natamong mga sugat. Nangingi ito ng paumanhin sa lola at sa magulang. Ayon pa sa kanya, hindi niya hahayaang mapasok sila ng mga aswang. Sa ganoong kalagayan, binatukan na naman siya ni Nanay Tessie. Namumuro ka na, Deo ka, ha? Ano ang laban mo ay bata ka lang? Batang hindi pa kayang lumaban. Nababaliw ka na ba, anak? Bakit ba tigas ng apog mo? Ako na lang kaya ang bumugbog sa'yo. Nakikita mo ba ang itsura mo sa salamin? Napahagulgol na si Nanay Tessie. Samantalang kalmado lang si Lola Santa habang naglalatag ng mga gagawin. Sa kabilang banda, nailatag ni Deo ang naging panaginip. Ayon sa kanya, may mangyayari na hindi na niya kayang talikuran. Isang pangitain kung saan malalagay ang buhay ng kanyang pamilya. Nararamdaman ko, papalapit na sila. Kinailangan kong malagpasan ito nang sa gayon mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng mga buntis at mga sanggol sa lugar natin. Bata lang ako, Nay, pero nakita ko na may puwersa kung gagamitin ko ang gabay ni Lola. Shh! Mayos nga kayo. Rico, dito kayo. Tessie, Atoy, tama na muna yan. Nandito na sila. Biglang tumayo si Deo na parang walang nangyari. Ayaw ng batang magpakita ng kung anong kahinaan, lalo pa bumabalik sa isip niya ang mga nakitang mga pangitain. Gamit ang sinturon at pito, hindi nagpaawat ang bata na lumabas. Animoy nanlilisik din ang mga mata nito, na kahit anong awat ng ina ay walang naririnig ang bata. Tumayo si Deo sa tapat ng pinto habang hinihintay ang paglapag ng aswang. Ni walang takot at pag-aalinlangan ang naipamalas ng bata. Ayon kay Lola Santa, nakikita niya sa bata ang tapang na kagaya ni Lolo Isidro. Maging sa pananalita nito, Kung matatapang kayo, lumapag kayo dito. Hindi yung palipad-lipad kayo na para mga lamok. Harapin niyo ako. inawat ni Tatay Atoy si Nanay Tessie dahil ayon dito, susugurin na naman ng anak para batukan. Tinakpan niya din ang bibig nito para hindi makapagsalita. Samantalang kaagapay ni Deo ang Lola Santa niya. Bago pa man mangyari ang lahat, naipwesto na ng matanda ang mga gabay at naghihintay na lang ito ng hudyat para sumugod.
Ilang sandali lang lumipas na may marinig silang humahalakak. Lumapag ito at naglakad papunta sa kinatatayuan ng bata. Ayon kay Deo, yun ang aswang na nakaengkwentro niya sa tubaan. Namukha niya ito dahil sa tinmong sugat nito sa muka na hindi na gumaling. Noong una, nakatawa pa ito habang lumalapit sa bata. Nagsilabasan din ng mga kasama nito mga aswang na aso. Sabay ng mga pag-ungol nito ay ang hudyat ng kanilang paghihiganti. Tumawag ka pa talaga ng kasama ha? Siguro nanay mo yung sumugod dito kanina. O di kaya ay kapatid. Pasensya na ha, pero patay na. Wala ka na magagawa kundi ang sumunod sa kanila. Hindi pa ng bata ang pito, hudyat din na tinatanggap nila ang hamon. Nagsilabasan ng mga gabay ni Lola Santa upang salubungin ang mga aswang. Samantala, akmang sasakalin ng aswang si Deo nang bigla nitong hinambalos ng hawak-hawak na sinturon. Bawat paghampas ay kaakibat ng pagkasunog ng aswang. Ni walang nagawa ang kaharap at akmang tatakas nang biglang hinawakan ni Deo ang pakpak. Nakangiti pa ang bata habang itinali ang sinturon sa leeg ng aswang. Nagsisisigaw pa ito nang biglang nasunog dahil sa init na dulot ng sinturong makabuhay. Kahit magtawag ka pa ulit ng angkan mo, hindi ako natatakot. Bigla naman siyang binatukan ni Nanay Tessie dahil ayon dito, magsasalita na naman ng kayabangan ng anak. Pero niyakap siya ng ina habang umiiyak ito dahil sa takot. Ayon sa kanya, hindi na nakaporma ang mga aswang sa dami ng gabay ni Lola Santa. Pumasok na sila ng tahanan upang makapagpahinga. Animoy wala lang nangyari. Si Lola Santa ay naghanda ng mga tasa para sa kape. Batid nito na umaga na at wala silang maayos na pahinga. Dali na at magsiayos na kayo. Atoy, handa na ang anak mo. Maging kayo sa pag-alis ko. Sana'y huwag niyo akong iiyakan. Isipin niyo lang na makikita pa tayo sa kabilang buhay. Ikaw, Deo, huwag matigas ang ulo ha. At ang apog mo, bawasan mo. Gagabayan ka ng mga elementong nakatira sa pamamahay na ito. Naiayos ko na ang mga kailangan mong matutunan. Nasa kahon ng karunungan, ipinatong ko sa lamesa. Kasama ng mga gamit ng lolo Isidro mo. Apo, ingatan mo sana ang lahat ng iniwan ko ha. Maging itong bahay. Masaya ako na nakasama ko kayo sa huling oras ng buhay ko. Akmang iiyak si Tessie nang bigla itong kinurot ni Lola Santa. Nakasabi ko lang huwag mo nang umpisahan umiyak nang hindi na masundan. Dito na magsasara ang kwento ng buhay ko. Pero lahat ng mga alaala ay baon ko. Lalo pa kasama ko kayo. Deo, Apo, si Ketoy ha, ang mga lambana at ang mga duwende. Hindi yan sila aalis kasama ko kaya alagaan mo silang mabuti. Yun na ang mga huling salita ni Lola Santa. Tumayo ito at tumiga na parabang natulog sa higaan niya. Hinayaan na lang nila at pinagpahinga na ang matanda. Nung araw na yon, napuno ng kalungkutan ang bahay. Lalo pa ang mga elementong malapit sa matanda. Gayunpaman, mas naintindihan nila ang nais ni Lola Santa. Lalo pa noong ginusto nitong ipasa na ang gampanin kay Deo. Bago ang tanghalian, nagsibalik ang mga kapatid ni Tatay Atoy. Ni isa sa kanila ay walang umiiyak dahil na din sa kagustuhan ng matanda. Isang gabi lang ang naging lamay ni Lola Santa. Ni hindi na nila ito pinaimbalsamo. Pinili na din ng pamilya ang tahimik na pagdadalamhati na walang ibang nakilamay maliban sa kanilang pamilya. Ayaw na din kasi ng mga ito sa masyadong matao.
Rang, hindi ako makapaniwala. Deo, ikaw ang nagbigay ng pangalawang buhay ng tatay namin, ng lolo mo. Ngayon ko lang napansin na kamukha mo si Lolo Isidro. Hindi ba, Atoy? Oo. Kaya nga di ba sa ating lahat siya ang masyadong malapit sa nanay natin. Maging apog ng lolo, namana niya. Nakakatuwa lang, parang binuhay niya ang matanda. Ayan na naman sa apog nyo. Bata pa yan at sana'y magabayan nyo din lalo na sa gampanin niya, ha? Hindi ko alam kung saan na magiging sentro ng buhay ng anak ko, pero sa totoo lang, hindi ako natutuwa. Natatakot ako sa kung ano man ang mangyayari kasunod nito. Lumipas ang panahon at natutunan din ni Deo ang lahat. Maging ang panggagamot. Naging tanyag ang bata at tinawag pa itong batang dalubhasa sa sityo nila. Marami ang natulungan, ngunit may mga pangyayari sa buhay ni Deo na nagpahinto sa kanyang ginagawa. Hindi niya inilahad ang mga kasunod pa na nangyari. Ngunit nailahad niya ang kwentong buong buhay niyang hindi makakalimutan. Wakas,